So good morning to every one of us. Praise the Lord for joining us in our fellowship ngayong umaga. So we will continue sa aklat ng 1 Corinto. Mangyari po na pumunta tayo sa 1 Corinto, unang Corinthians or 1 Corinthians chapter 15, and pick up natin ang verse 20 and we will end po sa verse 34. So nais ko lang po ipaalala na si Paul ay nagbigay sa church ng Corinth ng isang letter na may series ng correction. Tinama po niya ang napakaraming bagay na nangyayari sa simbahan ito dahil sa ginagawa ng simbahan ito na wala po sa order. So kung may mga hindi nyo po na pakinggan na mensahe, salinman sa mga mahalagang mensahe, na natapos na nating tingnan, maaari nyo pong pakinggan pa rin ng free sa ang alinman na natapos dati na teachings, and you can find sa YouTube, YouTube for Christ Calvary Chapel, Karayman. And if you don't know how to find it, you can ask help sa mga marunong young people, especially sa mga young people na magaling sa social media. But again, if you miss those teachings, ang ibang mga teaching, mahalagang teaching, then you can go back sa online. So, but last Sunday, we look at, or we have come sa isang panibagong pagtatama ni Paul sa mga taga-Korinto. Sa chapter nito, winasto ni Paul ang mga maling paniniwala about sa resurrection, which nakapasok ang maling aral, maling katuruanan sa simbahan ito. Remember po na may mali, kung mali ang iyong paniniwala, mali ang iyong doktrina ng muling pagkabuhay, then the whole concept about sa kaligtasan ay nasa danger. In fact, last Sunday, nakita natin na ang pananampalatayang Kristiyano ay nakasalalay po sa truth na ito, sa mahalagang doktrina na ito. Kung wala ito, then lahat po ay babagsak sa ating pananampalataya, at ang pagpunta natin dito every Sunday and lahat na ginagawa natin, then useless. Walang kabuluhan. So, sabi ni Paul sa mensahe ng mabuting balita na pinangaral niya, tinanggap ito ng mga Korinto at nanindigan sila sa parehong mabuting balita na pinaninindigan natin ngayon. Ito ay walang kabuluhan kung walang muling pagkabuhay. Namatay si Jesus, inilibing, bumangon mula sa mga patay, ang kanyang sacrifice ay enough na po sa kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ito po yung mensahe na nagbibigay ng hope sa atin. Kung naniniwala po tayo sa mensahe ng mabuting balita, then what will happen is, spiritually speaking, kagaya po ng paglibing kay Jesus, ang dating pagkatao natin ay inilibing na rin kasama niya ang makasalanang pagkatao. At nang bumangon si Jesus, then tayo rin po ay bumangon at nagkaroon ng bagong pagkatao. Malaya na tayo sa ating mga kasalanan. Tayo bumangon papunta sa bagong buhay. And mas ipinaliwanag ni Paul ito sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, take the word, kung nakipag-isa na kay Kristo, then you are a new creation. All that's gone, new has come. So ito po ang binasa natin. It is a message na it gives us life and transformation and freedom sa pagkagapos sa kasalanan. But ilan pa pong mga katotohanan na sinabi dito ni Paul about sa kahalagahan ng muling pagkabuhay. Verses 20 to 23, in-emphasize ni Paul dito na si Kristo ang first fruit ng muling pagkabuhay. Now, let me read po sa verse 20 muna. Ngunit sa katunayan, si Kristo muling binuhay. And let's pause for a moment dito sa praise na ito. So, sa katunayan, si Kristo muling binuhay. Muling binuhay po.
So ito yung dahilan kung bakit meron tayong hope. Kung naalala nyo last Sunday, nakita natin na dahil sa resurrection ni Jesus, then we can have confidence sa mensahe ng mabuting balita na ipinapangaral. And then ang ating pananampalataya ay may kabuluhan, puno ito ng hope at katotohanan. Hindi na tayo nananatili sa mga kasalanan dahil ito ang nagpalaya sa atin mula sa pagkagapos sa kasalanan sa pamagitan ni Jesucristo. And if we understand na naunawaan natin na part ng buhay Kristiyano ay mayroong mga pag-uusig. Yes, kasama po ng buhay Kristiyano ang mga pagsubok, kapighatian, ngunit dahil po sa resurrection ni Jesus, kaya lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay may kabuluhan. Sapagkat ito ay may katumbas na gantimpala na matatanggap natin sa kaluwalhatian. So, meron tayong hope sa kaluwalhatian, and balikan po natin uli itong verse 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. In-emphasize ni Paul na si Jesus ay nabuhay at naging unang bunga ng muling pagkabuhay. Sa English translation, nais ko pong basahin, sabi sa English translation, has become the first fruits of those who have fallen asleep. So it means po na mayroon pang darating pagkatapos niya. Naiintindihan niyo po? Mayroon pang darating pagkatapos niya. Sa lumang tipan, itong term na first fruit, in Old Testament, tinatawag na pagdiriwang ng unang bunga. Piece of the first fruit. Ito ay celebration na nagpapasalamat sila sa Diyos. And what they will do is magdadala sila ng firstborn mula sa harvest nila, ng panganay na hayop mula sa tupa, or sa harvest mula sa kanilang farm, sa field, sa kanilang gulayan, and they will bring it para sa Panginoon, para ihandog sa Kanya. And hindi lang ito sumisimbolo ng kanilang pasasalamat, kundi ito rin ay isang testimony tungkol sa kanilang pananampalataya na they are pleased to give their first fruit dahil alam nila na ang Diyos ay patuloy na magpo-provide sa kanilang harvest in the future. Ito po ay pagsamba na ginagawa ng may pananampalataya. Ito po ay katulad rin ng ginagawa natin kapag nagbibigay tayo ng mga ikapu at handog, tithes and offerings. Ito ay part ng worship, ang pagbibigay. Ibinibigay po natin ito bilang pagsamba at pasasalamat. Ibinibigay natin ang ating unang bunga at nagbibigay tayo ng hindi lamang bilang pasasalamat, kundi nagtitiwala rin tayo na ang Diyos ang provider sa ating mga pangangailangan. And every time na inilalagay natin yung ikapu natin at handog sa kahon, nagtitiwala tayo sa Diyos na siya ang provider ng buhay natin. Back to this text, sa chapter 15, sinabi ni Paul na si Jesus ang first fruit na muling pagkabuhay. Dahil mayroong pang darating na muling mabubuhay. Sino po ang tinutukoy niya? Sino pong tinutukoy dito na mayroong pang darating na muling mabubuhay? Ito po ay mga individual na nagtiwala kay Jesucristo. Ikaw at ako ang mananampalataya na makikibahagi sa muling pagkabuhay. Interesting po kasi iniisip ko, and we know, na hindi po si Jesus ang unang taong bumangon mula sa libingan. Tama po ba? Alam natin na siya mismo, when He was here on earth, ay binuhay niya ang ilang mga tao na namatay na. And if you remember, na ang kilalang tao na binuhay ni Jesus, we remember this story tungkol kay Lazarus, isa sa kanila. Ngunit, alam natin na iba po ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi, si Jesus lang ang bumangon sa patay na hindi na namatay muli. Si Lazarus, yes, he was resurrected, nabuhay siya muli. Pero, sa bandang huli, namatay si Lazarus,
sa kaparehong kapalaran na sasapitin ng sinumang tao. So, si Lazarus ay namatay at inilibing muli. Ngunit, hindi po si Jesus. Okay? Si Jesus ang first fruit ng muling pagkabuhay. Siya ang patunay ng muling pagkabuhay. Ito po ay isang testimony sa katotohanan na mas marami pang darating pagkatapos niya. Okay? Si Paul po ay nagpatuloy, ngayon verse 21, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Si Paul po ay nag-speak sa same na idea na itinuro niya sa Romans chapter 5 verses 12 to 21, na kung saan he laid out the truth about sa isang tao, sa pamamagitan ng isang tao, kaya ang lahat ng sangkatauhan ay isinilang sa mundong ito na makasalanan at hinatulan ng kamatayan. So, all of us, we're born sinners. And si Adam po ang simula ng sangkatauhan at dahil sa kanyang malaking mistake, we were born sinners and part of the consequences ng sin ay ang death. We inherited sin mula sa unang Adan. Sinabi sa atin sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na po natin kailangan turuan ang bata na gumawa ng kasalanan. Napansin niyo po ba? Dahil may Adamic nature sila. Lahat po tayo may Adamic nature. Kusang nakagagawa tayo ng kasalanan nang hindi tayo tinuturuan. So, ang kamatayan po ay dumating sa mundo bilang bunga ng kasalanan ng isang tao na si Adan. Si Adan ay nagkasala laban sa Diyos at nagdala ito ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos at nagdala ng kamatayan sa sangkatauhan. Ang kasalanan po ay nagbunga ng kamatayan at ngayon lahat ng tao ay namamatay bilang resulta ng kasalanan. Now, let's talk about sa ikalawang Adan. At yan po ay si Jesus. So, sa pamagitan niya, pinawalang bisa ang kamatayan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang unang Adan ay nagbigay sa ating lahat ng kamatayan. Ngunit ang ikalawang Adan, si Jesus ay nag-aalok sa atin ng buhay para sa lahat ng sasampalataya sa kanya. So, ang tunay po na buhay ay matatagpuan lamang natin kay Jesus Christ. Natanggap natin ang bahagi ng mana from the first Adam. Ito ay makasalanang nature and death. Ngunit nang tayo ay pinanganak muli, born again, sinilang muli, kay Kristo din tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Isa lang sa dalawa ang pagpipilian mo. Either buhay o kamatayan. Understand this, na ang mabuting balita ay sa pamagitan po ng ikalawang Adan at ito ay si Jesucristo. Maaring ang physical po na katawan natin ay mamatay, ngunit tayo po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo. Now let's look verse 24. To 28, in-emphasize ni Paul dito ang pagwawakas ng mga kaharian at kapangyarihan ng tao at makikita natin dito ang eschatology, ang paghahari ni Jesucristo. So, verse 24, tingnan niyo po, darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan.
Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. So, ito po, meron na po kayo ditong subject ng eschatology. Ang eschatology po ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap in the last days. Ito po ay hindi lang sinabi ni Paul para to speak about sa katapusan ng panahon, kundi upang higit na i-clarify about sa resurrection. So, itinuro ni Paul about ang 1,000 reign ni Kristo na dinescribe sa Revelation, Pahayag chapter 20 verses 1 to 6, na kung saan ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan kapag si Kristo na ang naghahari sa lahat, sa mundong ito. Now, after the 1,000 reign of Christ, sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo, sinabi din ng Biblia na si Satan ay papakawalan. At gagawa siya ng deception sa napakaraming tao, marami ang malilinlang, at mamumuno siya ng paghihimagsik laban sa Diyos dito sa lupa. At mababasa po natin ito sa Revelation chapter 20 verses 7 to 10. At sinabi sa atin ng Bible na pababagsakin ni Jesus Christ ang lahat ng kanyang mga kaaway. So, let me read Revelation chapter 20 verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asopre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon, araw at gabi, magpakailanman. So, sinabi ng Biblia na ang impyerno po, ito po yung lugar na pagdurusa. Hindi po ito yung kagaya sa kalan na pag napaso tayo ay tapos na. Ang impyerno po ay walang hanggang pagdurusa. Ito po ay walang katapusan. Ito po ay eternal. Nandito you notice dito sa binasa natin, nandito ang halimaw, nandito ang huwad na mga propeta sa impyerno. Ito po ay horror na lugar at puno ng pagdurusa. Kapag dumating na ang paghahari ni Jesus Christ, then matatapos na po ang pamahalaan at kapangyarihan ng tao sa 1,000 paghahari ni Jesus. O tinatawag po ito sa Revelation o sa theology na millennial kingdom. Millennium comes from the word millennium, na ang ibig sabihin ay 1,000. So, 1,000 years na maghahari si Hesus Kristo. And all of his enemies ay yuyukod sa kanya, and ang huling kalaban ay ang kamatayan na kanyang pababagsakin. And we know na natalo na niya ito sa muling pagkabuhay. Pero again, ito ay totally will be defeated sa paghahari ni Hesus Kristo. Para sa ating mga mananampalataya, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. I remember nung wala pa ako sa Panginoon, takot na takot akong mamatay. Takot nga akong makakita ng dugo. Mamatay pa. Pero when I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior, nag-iba ang pananaw ko sa kamatayan. So, para sa ating mananampalataya, hindi dapat tayo matakot sa kamatayan. In fact, may mga stories ng mga Kristiyano na in their deathbed, nag-worship sa Panginoon habang sila ay papunta na sa kamatayan, last breath nila. Sumasamba sa Panginoon. And of course, we have seen na may mga tao na walang relasyon sa Panginoon, na parang tinotorture ang kanilang sarili, nakikipaglaban sila dahil gusto pa nilang embrace ang mga bagay dito sa sanlibutan. But for us, ang kamatayan po ay it is graduation day. As I always remind you, graduation day ng lahat ng mga paghihirap natin dito sa sanlibutan. So, ngunit kung ikaw ay namatay ng hiwalay kay Kristo,
then nakakatakot po ito ng katotohanan. Hindi ko po ito sinasabi para takutin ka, kundi sinasabi ko ito na nakakalungkot, nalulungkot po ako na may mga tao pa rin na tumatanggi sa salita ng Diyos kay Kristo. Again, kung hiwalay ka kay Yesu Kristo, then talagang matakot ka sa kamatayan. As a Christian, ang pananaw natin sa kamatayan ay bago na hindi na tayo natatakot dito. Dahil may hope tayo na makakasama natin ang Panginoon at makikita natin siya. Kay Kristo, meron tayong living hope na muling pagkabuhay. At ito ay iniaalok sa lahat ng tao. But sad to say na hindi lahat ng tao ay pipiliin na tanggapin ang free gift na iniaalok ng Panginoong Jesucristo na kaligtasan. Now, napatuloy si Paul and sabi niya sa verse 29 to 34, in-emphasize niya dito muli ang kahalagahan ng pagkabuhay. So, verse 29, kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Mga kapatid, sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipaglabang ko sa mababangis na kaaway sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa isundin na lamang natin ang kasabihang ito, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. For sure, for some of us, hindi natin naiintindihan ang iba dito na confusing sa atin. Pero sa mga taga-Korinto na sinulatan ni Paul ay siguradong naiintindihan nila kung anong tinutukoy ni Paul dito. Dito ay sinagot ni Paul ang tungkol sa baptism. May mga iba-ibang opinion po sa passage na ito kung anong tinutukoy dito ni Pablo. Sinasabi ng ilan na ang tinutukoy po ni Paul dito na about sa pagbabautismo para sa mga patay ay tungkol sa pagsunod kay Kristo nang mabautismuhan para sa kanilang nabautismuhan ka and you are dead na nabautismuhan ka para sa sarili mong kamatayan sa dating pagkatao. At sinasabi ni Paul para sa kanila, ito yung opinion nila, na kung walang muling pagkabuhay, kung gayon, bakit pa dapat magpabautismo? Now, ito naman ang opinion ng iba, na sinasabi nila na ang tinutukoy ni Paul dito ay pwede daw magkaroon ng proxy baptism para sa mga taong namatay. Namatay sila pero hindi sila nagsisi at tumanggap sa Panginoon, hindi sila nabautismuhan ng nabubuhay pa. So, pwede daw magkaroon ng proxy baptism na ikaw ang magiging proxy para bautismuhan sa namatay na tao. But, hindi ito tugma sa katuruanan ng Biblia tungkol sa kaligtasan dahil ang baptism po, hindi ito ang requirements para makapasok sa langit o masave ka. So, ito ay hindi wastong doktrina. Now, sinasabi naman ng iba na ito ay pagpapahintulot sa pagpapabautismo para sa mga hindi mananampalataya, sa mga unbelievers na namatay na. Kung may taong namatay na and hindi po sila sumampalataya kay Jesus, ay maaari pa rin po silang mabautismuhan. So, kukunin mo yung patay, babautismuhan mo, at pagkatapos ay maaari pa rin sila daw masave. Wala tayong makikita na katuruanan dito ng ganito sa banal na kasulatan. Walang katuruanan tungkol sa pagbabautismo para sa mga patay. Tama po ba? So, ngayon, sinasabi ng banal na kasulatan na sa sandaling ang isang tao ay namatay na and that's it. Pagkatapos ng namamatay mo, silyado na ang iyong eternity. Either sa walang hanggang buhay kasama si Jesus o walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Walang nakasulat sa Biblia na maliligtas pa rin ang tao kahit namatay na siya. May mga tao na nanalangin na mapunta may angat ang tao sa purgatorio, pagkatapos mapunta sa langit. Wala pong nakasulat sa Biblia ng ganyan. Si Paul po ay hindi sumasang-ayon dito. Ang simpleng sinasabi ni Paul, I believe kung walang
muling pagkabuhay, then bakit pa ginagawa natin na nakagawian ng pagbabautismo? It seems kasi sa Korinto na may ilan po nagbabautismo sa mga patay, and hindi po ito nakakagulat, tama po ba? Dahil ang mga mananampalataya sa Korinto ay maraming mga ginagawang mali, hindi tamang mga gawain. Alam natin na ang buong letter ng 1 Corinthians ay ginawa upang iwasto ang maraming at kakaibang nilang mga ginagawa sa simbahan at iwasto ang kanilang doktrina. Kaya't maaaring ginagawa nila ang pagbabautismo po sa mga patay, at si Paul dito ay hindi nagpapahintulot sa ginagawa nila, kundi inihahayag lamang niya ang gawain na nagaganap sa kanilang simbahan. Pinakita niya sa kanila itong mga bagay na ginagawa nila na hindi tumutugma sa kanila mismong mga sarili, na kung saan nagtuturo sila ng walang muling, remember, walang muling pagkabuhay muli sa mga patay, ngunit nagsasagawa sila ng pagbabautismo para sa mga patay. Salungat sa itinuturo nila, pinaniniwalaan nila at sa kanilang mga ginagawa. So ito ay isang kahangalan na paniniwala. Sinasabi lang ni Paul dito na mga bagay na ito ay hindi tumutugma sa kanila sa isa't isa. So may itinuturo sila na isang bagay, ngunit iba naman ang kanilang mga ginagawa. Hindi match, hindi tumutugma. Sinabi ni Paul, kung ang buhay na mayroon tayo ay para ngayon lamang, then mas mabuti na lang na dapat tayong kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya para sa buhay na ito. And then, binanggit ni Paul sa verse 32 na ang pakikipaglaban niya sa mga mababangis na kaaway sa Efeso. Perhaps may isipin nyo, confuse kayo, si Paul ba ay nakipaglaban sa mga mababangis na kaaway na kung saan siya ay talagang may hawak na sword? No, ang tinutukoy niya po dito ay, remember sa Acts chapter 19, nang siya ay sinugod ng mga galit na mga grupo ng tao dahil sa nangaral siya ng mabuting balita, and then ang nangyari po ay nagkaroon ng radical na pagbabago, revival sa lugar na ito, na kung saan sumasamba sila sa Diyosan na si Diana, and then ang kanilang hanap buhay, yung manggagawa ng yung mga silversmith, gumagawa ng pilak, nandoon ang kanilang Diyos, inuukit nila sa pera. Tapos maraming na-convert, maraming sumampalataya, na-apektuhan ang kanilang economy at kanilang hanap buhay. So nagalit sila kay Paul at gusto nilang bugbugin si Paul. And so, ito yung nangyari, and alam natin na humarap din si Paul sa hindi na mabilang na mga panganib sa buhay niya. Ipinakita niya about sa kanyang sarili, kung saan halos humaharap siya ng halos araw-araw humaharap siya sa kamatayan dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Ang buhay niya po ay laging nasa panganib at suffering. Then sabi niya, bakit ko pa ito gagawin kung walang muling pagkabuhay? Kung ito lang naman pala ang meron tayo sa buhay na ito, edi kumain na lang tayo, uminom, pagkat bukas mamamatay tayo. So, makatwiran lamang na kung tayo ay mamatay, sabi niya, kung wala nang sunod na buhay pagkatapos ng buhay sa mundong ito, then ang gagawin ay magpakasaya na lamang sa sanlibutan ito, tanggapin ang ino-offer ng mundong ito. Now, let's end sa verses 33 and 34 po. Huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Magpakatino kayo at talikuran ng pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Maring tanong po natin sa ating sarili, paano nakuha ng Korinto ang doktrina ng walang muling pagkabuhay? Paano tinanggap nila itong dangerous na doktrina? We don't know po kung sino po nagdala ng teachings na ito sa simbahan ng Korinto. Ngunit makikita natin na dumating ito sa pamamagitan ng pag-compromise, pagsang-ayon at pakikipagsundo. Sila po ay sumang-ayon at nakipagsundo sa mga nagdala sa kanila sa maling direksyon. Marahil may grupo ng mga Saduseo na because ang mga Saduseo hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, or marahil may mga Griego din na dumating, mga Greek philosophers na hindi rin naniniwala sa afterlife,
or marahil sila mismo nagsimula nitong maling doktrina inside the church. But whoever na nagdala nito, sila po ay nag-compromise, sumang-ayon at nakipagsundo. Ang ginawa nila ay inilagay nila sa danger ang bawat isa sa simbahan. Tingnan niyo po sa verse 33, sabi ni Paul, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Church, this is warning for us. Mag-ingat po kayo. Ingat po kayo sa sinasamahan yung mga grupo, mga tao. Sa mga taong pinapayagan yung mag-impluensya sa inyo, sa inyong buhay. Higit sa lahat sa spiritual na buhay. Subukin nyo po, i-test nyo muna ang lahat ng naririnig na babasa ninyo. Huwag kayong maniwala kaagad kasi meron kang taong pinagkakatiwalaan, promote niya sa iyo, basahin mo ito, pakinggan mo ito. I-test nyo muna sa pamamagitan ng banal na kasulatan. I-test nyo, suriin ninyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Word of God po dapat ang ating pamantayan para walang tao o masamang grupo na mag-corrupt sa ating character. Ngunit, paano po ba natin malalaman kung ito ay bad? Bad company, sabi po sa English translation, bad company corrupt the character. Paano po ba natin malalaman na ito ay masama? Hindi kaagad madali, hindi madali matukoy na sa pagtingin sa isang tao na kadalasan good looking kasi lalo na kapag mayroong sa yung kumakatok sa bahay natin, good looking ang appearance and good presentation. Si Satan ay hindi po nag-a-appear sa atin sa palaging tinatry niya ng deception, hindi siya mag-a-appear na may sungay kasi makaka-detect tayo kagad na hindi dapat paniwalaan natin ito. He will appear na good looking and mayroong good presentation. So, but you have to test everything na naririnig at nababasa mo. Whatever na maaaring magdulot po sa atin na ilayo tayo sa truth mula sa salita ng Diyos or dagdagan ang salita ng Diyos dahil masama po na dagdagan at bawasan ang salita ng Diyos. Test everything na naririnig natin, nababasa natin. The 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22. Sinabi ito uli ni Paul, sabi niya, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Even si Apostle John, sinabi niya sa 1 John chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Salip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu na nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Alam niyo po, ang maling doktrina ay hindi kaagad natin madidetect kung ito ba ay mali. Magaling po si Satanas pag sa strategy ito. Sobrang tuso. Maluloko ba niya si Eva at Adan kung hindi siya magaling manloko? Nagdadala siya sa atin ng isang kapanipaniwala, katuruanan. And alam niyo po, matyaga siyang magkukumbinsis sa atin. Ngunit, bad company corrupt your character, can corrupt your character. Kung hindi tamang mga tawang sinasamahan mo, kung pahintulutan mo silang mag-influensya sa iyo, then it will corrupt your character. I remember sa isang quote na ang sabi ay, sabihin mo sa akin kung sino ang mga sinasamahan mo at sasabihin ko kung anong klaseng pagkatao meron ka. Okay? So, kaya mahalaga po na madalas po tayong nagtitipon-tipon sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa church, Sunday service, Wednesday night, and even sa mga Bible studies na mayroon po tayo para malaman natin kung ano ang will ni God para sa ating buhay. Ngunit, ito po, sina-challenge ko bawat isa sa atin. Huwag kayong magdepende palagi sa pastor.
pag-aralan nyo mismo rin sa sarili nyo ang salita ng Diyos. Spend time sa salita ng Diyos araw-araw para malaman mo kung paano ititest ang mga naririnig at nababasa natin. I remember, nang hindi pa ako na born again, nakadepende lang ako sa isang tao, wala pang Bible. At hindi po maganda na isa lang ang may Bible, at nagtuturo lang ang may Bible. Lahat po dapat ng individual sa simbahan ay mayroong sariling Bible. So that we can know how to test lahat ng naririnig at nababasa natin. Kapag may narinig o nabasa kayo na new idea, then simulan po kaagad natin na buksan ang Biblia. Subukang hanapin natin kung paano ba ito binibigyang katwiran ng banal na kasulatan ang ideyang ito na narinig at nabasa ninyo sa anumang aklat o narinig nyo sa isang preacher o teacher. Then search the scripture. Magsaliksik po kayo ng inyong Biblia, ng salita ng Diyos. Okay? So, and, kung hindi nyo po pa rin naiintindihan, naunawaan, then you can go to your leaders, sa simbahan, to your pastor. Pwede nyo itanong, Pastor, hindi ko naiintindihan ito. Tama po ba ito? O sino mang leader sa simbahan? And then, we will pray. And then, together, sa mga leaders ng simbahan ito, we will search the scripture again. And, learn or know kung ano ang truth sinasabi ng Biblia. So, mahalagang ginagawa po ito natin palagi. Kahit pa gaano ka pa katagal na Kristiyano, be careful. Hindi ka pwede maging confident dahil matagal ka na nga Kristiyano. Mag-ingat po tayo na ma-influensyan tayo ng mga maling katuruanan o doktrina. So, ang bawat isa po sa atin ay dapat matuto sa paggamit ng kanilang sandata, ng kanilang sword, ang Biblia. Okay? Kawikaan chapter 27 verse 17. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal. Iron sharpen iron at isip ang nagpapatalaw sa kapwa isipan. So, we can help each other para po matuto sa scripture. Whenever na nag-gather tayo, nagtitipon-tipon ng madalas, whether sa home Bible study, we can ask, Sister, hindi ko naiintindihan ito. Pastor, hindi ko naiintindihan ito. Pastor, tama ba yan na sinabi mo? You can test sa women's fellowship, sa youth fellowship. You can test every teaching. Men's fellowship, Wednesday fellowship, hindi para magdebate, but to help each other na lumago sa salita ng Diyos. Okay? Sa morning devotion sa Saturday, sa Sunday service, and let's continue to attend sa mga pagtitipon. Test po natin, timbangin po natin ang mga teaching na narinig natin. At kahit ang mga teaching na binabahagi ko po sa inyo ay maaari niyong i-test. And you can sit with brothers and sisters and then open your Bible. Huwag kayong mag-share sa bawat isa na puro opinion. Open your Bible. Hindi po tama na tayo nag-share sa bawat isa na hindi nakabukas ang Biblia. But of course, hindi lang bukas sa Biblia. Always make sure na nakabasik palagi sa salita ng Diyos. Okay? Kasi nasanay tayo na nagdidepende lang tayo sa isang tao. Tayo, hindi tayo nagsasaliksik ng salita ng Diyos. So, we can sit with our brothers and sisters and, discuss about the Word of God. Alam niyo po, maraming mga tao lost dahil hindi sila seryoso sa salita ng Diyos. Maraming naliligaw dahil hindi seryoso sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ang iba naniniwala ay lahat papunta naman sa Diyos. Lahat tayo, isa lang naman. Know your Bible. Okay? So, may mga tao na hindi seryoso sa pagtitipon, pagdalo sa pagtitipon, pag-aaral ng salita ng Diyos. So what happened? They allow others na ma-influensyahan sila ng mga hindi magandang mga paniniwala. And then, little by little, slowly, ano po nangyari? Corrupt na ang kanilang karakter. Hindi na maganda ang kanilang karakter. Kasi hindi na po ang salita ng Diyos ang naka-influensya sa kanila. Okay? So, bad company can corrupt your character. So, be careful. And then, let's end verse 34 po. Magpakatino kayo. Sa English, awake. Dito sabi, magpakatino kayo.
at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. There are times na, hindi sa lahat ng oras na minsan kailangan natin siguro like this na ipakita sa atin, ma-embarrass, maipakita kung anong ginagawa natin to the point na ma-realize natin na mali ang ating ginagawa. So, alam nyo po, like sa simbahan ng Corinto, alam nyo po na may mga tao sa simbahan na yes, may maraming alam sa mga bersikulo sa Bible. They know about the story of Moses, Abraham. Pagdating sa story sa Bible, alam nila. May mga bersikulo na alam sila. But in their private place, secret place, namumuhay po sa kasalanan. And I'm one of them. I'm not saying this to elevate myself. I'm one of them. Ngunit, by the grace of God, patuloy na binabago ako ng Panginoon. Ngunit ang totoo po, may mga ganitong mga tao sa simbahan na puno ng knowledge, but they're living in sin. They know the Bible, pero they're living different. Sabi ni Paul, magpakatino kayo. Sa English, away. Kasi to realize ba natutulog sa spiritual. Sa Tagalog, magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Seryoso pong pinag-uusapan natin. Alam niyo po kung ano nakasalalay dito? Ang iyong walang hanggan. Ang iyong eternity. Nakasalalay po dito. You cannot compromise your eternity para lang sa mga makasanlibutang mga bagay. Di mo maaaring i-compromise. Dahil ang eternity ay walang hanggan. Ang mga bagay na kino-compromise mo sa mga bagay dito sa mundo ay panandalian lamang. You cannot compromise kahit konti. Dahil nagsisimula malaki sa konti. Hindi dapat nating i-allow na mamuhay tayo sa lie and sin. You cannot allow na mamuhay tayo sa hypocrisy. Kasi nakasalalay po dito ang walang hanggan, ang eternity po natin. Perhaps this morning, nandito ka, nakaupo, some of you doesn't have hope. May mga, and you found out na meron kang mga bisyo na hindi naman pala nagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. May mga iba't ibang bisyo na pinapasukan mo and bigo kang bigyan nito ng tunay na kaligayahan and hope. Ito po yung background ko dati. And what happened is magulo ang family ko. Palaging habulan ng habulan. Ang isa may itak, ang isa akyat sa puno. Palaging naging iyakan sa loob ng family. Walang direksyon ng buhay. At iniisip yung kasiyahan dito lang sa mundo. And there's no hope kasi ang kanilang pinagkakatiwalaan yung mga bagay dito sa mundo. Panandali ang kaligayahan. That's true sa buhay ko po. Miserable ang buhay na walang relasyon sa Panginoon. Miserable ang buhay na wala sa Panginoon. Ganyan po ang family ko noon. And of course, may problema pa rin but I received hope ng isa sa aming member ay na-save. And I believe na magpapatuloy ang salvation. And perhaps some of you dito sa simbahan, religious, you come to church, you read your Bible, nagsisimba ka, marami kang alam sa Bible, you know about the stories kay Abraham, Moses at iba pang mga characters sa Bible. May mga alam ka ng mga bersikulo sa Bible, but in your private life, how's your private life? Kumusta sa mga sekretong lugar? Kumusta po ang ating buhay? Hindi ko po sinasabi para to condemn you because I know I can relate because I was there. But by the grace of God, by the grace of God, He helped me na hindi maging hypocrites. He helped me na hindi magkinabuhi sa kasinungalingan. Perhaps some of you are thinking, wala naman nakakakita. Hanggat hindi nakikita ng tao, okay lang. Hindi nakikita ng sister namin sa simbahan, ng membro sa simbahan, okay lang. Remember, hayag sa Panginoon lahat ng ating ginagawa, whether sa sekreto na lugar. Alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang mga ginagawa natin.
And if you know, and if you are aware na nakikita ng Diyos, know what? Gusto ng Diyos na palayain ka sa mga bagay na ito. Mga bagay na ginagawa mo sa sekretong lugar na hindi nakakalugod sa Diyos. He can set you free sa mga kasalanan na ito. You will be transformed po if we start to desire to live for Christ. Kapag namumuhay po na tayo na alam natin na God is looking at us, nakikita ng Diyos ang ating ginagawa sa lahat ng oras, then ang klase po ng ating pamumuhay mababago po. Ang iyong faith ay magiging totoo and you will have full of hope and joy. And this is what God wants you to experience. Sabi po dito, awake, pagpakantino ka, repent, talikuran mo ang iyong kasalanan. Because nakasalalay po dito ang ating eternity. Okay? So, you know, if you need prayer this morning, I would gladly love to pray for you ngayong umaga. But kung hindi mo, kung wala naman pong prayer, then I will close in prayer still. But if you know na God is tugging in your heart, God is speaking po sa iyong puso, and you need prayer this morning, you can stand up and I would glad na manalangin po para sa iyo. Habang po sa uling awit na ito, you can stand and if you need prayer, God is tugging sa iyong heart, maybe something na kasalanan na you need to confess sa Panginoon, ask forgiveness, or maybe you realize na wala kang hope sa buhay mo and you need Jesus this morning.